Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay October 23, 2025. Pag-usapan po natin ang mga nakalipas po na balita sa loob po ng 20 oras. Ito pong si Senate President Pro Tempore Ping Lacson ay kumpirmado na pong magbabalik bilang pinuno ng Senate Blue Ribbon Committee. Sigurado marami na naman pong kakabahan dito sapagkat nakita naman po natin ang maayos at napakagaling na pamumuno sa Blue Ribbon Committee ni Senador Ping Lacson. Ang mga aabangan po natin dyan, malamang sa malamang, yung tunggalian na naman ng debate sa pagitan nila ni Senador Rodante Marcoleta na hanggang sa ngayon, itong huli, ay hindi pa rin makamove on sa mag-asawang Diskaya at pilit pa rin pong ipinopursige yung witness protection para po sa dalawa. Pero bago natin pagpatuloy ang pag-react sa balita na yan at sa iba pang mga balita, huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like sa ating programa. Malaki po ang maitutulong niyan sa ating mga advokasya. Ito po ang balita kagabi mula po sa 24 oras. Sa November 10, muling magbabalik bilang chairman ng Blue Ribbon Committee, ito pong si Senator Ping Lacson. Ang Blue Ribbon Committee po sa pangunguna niya ay matagumpay pong nakapaglahad ng mga impormasyon, partikular sa mga malalaking individual. Ngunit kasama siyempre dyan ang kanyang mga kasamang senador. Ito ay sina Senator Joel Villanueva, Senator Chis Escudero at Senator Jinggoy Estrada. May mga dating senador din na nadamay sa pagbubunyag na isinagawa ng dating Undersecretary Roberto Bernardo. Ito ay sina dating Senador Bong Revilla at dating Senador Nancy Binay. Malalaki rin pong mga pangalan ang binanggit katulad po ni Congressman Saldico na hanggang ngayon hindi pa po nakakabalik dito sa Pilipinas. Pero ang pinakapasabog na nangyari bago magtapos ang huling hearing ng Blue Ribbon ay ang pasabog na sinagawa nito pong si Orly Gutesa kung saan itinuro niya po ang dating speaker na si Congressman Martin Romualdez. Unfortunately, ito pong si Orly Gutesa ay hindi na po makalap, hindi na po mahanap ngayon at wala na pong balita o kung anumang impormasyon kung ano ang kanyang ginagawa o kung nasaan siya. Kaya sana sa darating po na pagdinig sa November 10, muli pong mag-show up itong si Orly Gutesa sapagkat ang dami pong mga iniwan na katanungan nito na hindi pa po nasasagot sa harapan po ng publiko. Panoorin po natin ang balita. Sa November 10 naman, inaasahang babalik na si Senator Ping Lacson bilang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Dati nang sinabi ni Lacson na kung bumalik siya ay baka matanggal bilang Senate President si Soto. Pero sabi ni Soto, wala nang ganitong namumuong eksena, pero kung matanggal man daw siya, okay lang. Maraming dapat pang kasikasuhin yung Blue Ribbon. Hindi kailangan ma-confine lang sa flood control at saka sa Bulacan lang. Oh, yes. It should be encompassing. Para sa GMA Integrated... Okay. Yan lamang po kaigsi ang impormasyon. November 10, sa pagbabalik ng sesyon ng Senado at muling pagdinig ng Blue Ribbon Committee, kung tama yung petsa, ay muling titindig bilang pinuno ng Blue Ribbon Committee. Ito pong si Senator Ping Lacson. In fact, sa nakita po nating quote card, yung naging kadahilanan di umano na kumakalat sa nakalipas po na mga panahon na discontentment ng ilan sa mga majority sa Senado ay wala nang pakialam itong si Senator Ping Lacson. Kasi nung una sinambit niya na he is serving at the pleasure of his colleagues. Ibig sabihin kung wala nang tiwala sa kanya ang kanyang mga kasamahang senador sa majority, bibitawan niya ang Blue Ribbon Committee. Pero sa puntong ito, hindi na po ganon ang paniniwala nitong si Senator Ping Lacson. Siya po'y muling magbabalik bilang pinuno ng nabanggit na committee sapagkat ito po ang kagustuhan ng majority ng mga Pilipino. Ngayon, balikan po natin. Ano po ba ang mga kaganapan sa flood control project anomalies? Saan na po ba tumutungo ang investigasyon hinggil dito? Ano na po ba ang mga development? At yung isang pangyayari kahapon ay kinugulat ng lahat, yung pagkakasunog po ng isang bahagi ng DPWH dito po sa Quezon City. Ito po ay opisina ng Region 4B. Kung atin pong babalikan ang mga pasabog na impormasyon, ito pong Mimaropa ang isa sa kinokonsiderang talamak ang ghost project. Tapos masusunog yung opisina na bahagi ng rehiyon na yan. Nakakapagtaka talaga. Pero sabi nga ng ilang mga nagpapatunay dito na wala naman daw pong nadamay na mga dokumento na maaaring iugnay sa flood control project anomalies. We are hoping na totoo yung kanilang sinasabi. Balikan po natin ang balita tungkol po dyan. Magandang gabi po Luzon, Visayas at Mindanao.
Nasunog ang gusali ng Bureau of Research Standards sa isang DPWH compound sa Quezon City. Kaya pagpusisa ng ilang senador sa DPWH, posible bang may nadamay ng mga sensitibong dokumento na may kinalaman sa mga flood control project? Itinanggihan ng ahensya at nilinaw ng mga opisina at mga training room lamang sa gusali ang apektado. Pinaiimbestigahan na rin ng ombudsman kung sinadya ang sunog. Nakakakabalang talaga, no? Bakit kung kailan ang DPWH ay nasa bingit ng kontrobersiya, tapos mangyayari yung ganitong hindi inaasahang sunog sa kanilang tanggapan. Sa ating pagkakaalam, yung DPWH sa North, di ba? Sa Baguio ba yun? O sa Benguet? Sinira din yung mga dokumento doon, kaya nga may mga napagsampahan na ng kaso. Ito, malamang sa malamang, sa ngayon hindi pa rin mawawala sa isipan ng tao na baka may pagtatangkang sirain sa pamamagitan ng pagsunog. Kaya dapat ito ay maayos na maimbestigahan ng Bureau of Fire and Protection. Although sinasabi ng ombudsman na mag-imbestiga ang nararapat na otoridad dyan, particular din ang National Bureau of Investigation, pero under the law, mga tol, sa Republic Act 6975, which created the Bureau of Fire and Protection, ang merong mandato sa lahat po ng mga pangyayaring sunog para mag-imbestiga ay walang iba kung hindi ang Bureau of Fire and Protection. Kaya aabangan po natin ano ang magiging resulta ng opisyal na investigasyon ng Bureau of Fire dyan sa pangyayari na yan na sunog sa DPWH. Nakatutok si Chino Gaston. Dinatnan naming may maitim na usok sa pangatlong palapag ng Bureau of Research Standards sa loob ng DPWH Mimaropa Compound sa Quezon City, pasado 1:00 ng hapon. Gamit ang mechanized lift, inakyat yan ng mga bumbero para bombahan ng tubig. Binasag nila ang ilang bintana para maipasok ang mga water hose. Sa kapal ng usok, kinailangang mag-hazmat suit at rebreather ang mga bumbero pumasok. Nagkahiwa pa ang isang fire volunteer pero ligtas na. Umabot sa third alarm ng sunog na nirespondehan ng 66 na fire truck. Agad idineklarang fire out ang sunog pasado 1:30 ng hapon. Pasalamat po tayo dahil wala pong mga... Yun lang maganda dito, ang bilis ng responde ng ating Bureau of Fire. Mabuhay kayo. Kaya hindi umabot ng 1 oras ang tagal ng apoy at madali po nila itong na alipula, tama ba? No, na-suppress kagad yung pagkalat ng apoy at hindi na nadamay pa yung mga maaaring mga magko-compromise sa isinasagawang investigasyon ng ating DPWH sa pamumuno ni Secretary Vince Dizon at higit sa lahat ang investigasyon na isinasagawa ng Department of Justice at saka ng Ombudsman. By the way, hindi ko alam kung mababanggit kasi dito sa balita pero ipagbigay alam na rin natin sa ating mga manonood na officially dineputize na po ng Ombudsman ang Department of Justice para mag-imbestiga sa mga maaaring maisampang kaso sa Ombudsman. Ibig sabihin, ang DOJ na ang magpapak-finding most of it na kanilang inimbestigahan ay pinagkakatiwalaan na kagad ito ng Ombudsman na kapag isinumite ng DOJ sa Ombudsman, hindi na fact-finding ang gagawin ng Ombudsman kung hindi finding of probable cause na. Isang napakagandang proseso para mapabilis ang aksyon sa katiwalian laban sa mga corrupt public officials. Kaya kung babalikan po natin yung pahayag nitong si Ombudsman Remulla, sinasabi niya na hindi tatagal sa pagdetermina ng fact-finding ng 60 days at pagdetermina ng probable cause for another 60 days, maximum po yon. At kung susumahin na natin ang lahat, malamang sa malamang by next year, first quarter pa lamang may mga masasampahan na po ng kaso sa korte. Pero dahil nga po ito'y nagsimula na nung nakaraang buwan pa, baka ngayong November pa lamang meron na pong masampahan ng kaso sa korte. Tapos sinabi naman po ng Sandigan Bayan sa pangunguna po ng presiding justice po nito na si Weng, nakalimutan ko bigla yung pangalan, yung babae po ang presiding justice po nito, na bibilisan po talaga nila. Magkakaroon po ng speedy trial po dito at sa loob lamang po ng 8 buwan, 6 hanggang 8 buwan, ay kanila pong tatapusin ang kaso. Ibig sabihin, sila po ay magdedesisyon. It is either conviction or acquittal laban po sa pabor o laban sa akusado. Tuloy po natin ang pakikinig dito po sa balita. Major injuries pong nangyari, wala po tayong fatality po. In less than an hour po, napatay po agad natin yung sunog. Ang sunog sa DPWH compound, pinag-usapan sa pagdinig sa Senado kaugnay sa mga anomalya sa mga flood control project. Ano ba naman doon? This is actually Region 4B, Regional Office 4B of the DPWH. 4B. Yes, Your Honor. I-correct ko lang yung sarili ko. Ang presiding justice
sa ngayon ng Sandigan Bayan ay si Geraldine Pate Abracia Ekong. Natweng pala ha. Again, si Presiding Justice Geraldine Ekong. Mindoro. Ito po yung dito po ang site ng testing materials ng DPWH ng mga suppliers like semento, mga bakal. Wala mga dokumento ron? Of course, meron po, Your Honor. So, Yung mga dokumento ng Regional Office of the DPWH Region 4B is housed in that office. well, A number, a number, but most of it naman po nasa database na ng Central. Nilinaw kalaunan ng ICI Chairperson Andres Reyes na walang nasunog na may kinalaman sa flood control project. Nakakakaba kasi talaga nung pangyayari na yan mga tol dahil pagka may nasunog na mga ebidensya dyan, paano na? Kaya nga ang tanong ni Ramon Tulfo at tanong na rin natin, sinunog ba o nasunog? Hindi sapat ang mga paliwanag na ito ng mga bisita o resource person dito po sa pagdinig ng Senado. Ang hahanapin talaga dito ng taong bayan ay ang opisyal na investigasyon na isinasagawa na ngayon ng Bureau of Fire and Protection para once and for all matuldukan yung pagdududa sa harapan po ng publiko. Napaka-imposible kasi na bigla na lamang masusunog. Coincidence lang ba yan? O talagang sinadya? Sabi nga ng isang manonood natin, hindi ko kasi natutukan ng masyado ang dahilan nanggaling daw po sa pagputok ng computer. Baka nagkaroon ng short circuit. Parang imposible, no? Anyways, hindi na muna tayo mag-speculate further dyan. Basta ang tanong lang natin, na iiwan sa harapan ng publiko ngayon, yan ba talaga ay nasunog o sinunog? At sana masagot po iyan sa investigasyon na isinasagawa ng Bureau of Fire and Protection. Projects. As per record now, the burning in Quezon City does not involve flood control projects. But I did have a meeting with the COA, and I told him that you have to secure all the records of the COA because as an investigator before with the ombudsman, I know that there's a tendency for the criminals to burn down the office. Pinawi rin ng Director ng DPWH Bureau of Research Standards ang pangamba na may mga sensitibong dokumentong nasunog sa apoy. Wala po kaming dokumento dito na tungkol doon sa mga projects na under investigation. Dahil po, ang testing of materials ng mga proyekto ng District Engineering Offices and Regional Offices ay sila ang nagpakontak. Ako po ang nagpapatunay na wala po kaming dokumento na kaugnay doon sa mga iniimbestigahang proyekto. Yan din ang sabi ng DPWH sa isang pahayag. Ayon sa DPWH BRS, bagamat naatasan din sila na tumulong sa pag-testing ng mga construction na sangkot sa mga umano'y ghost project, hindi pa raw ito nasisimulan. Ang Ombudsman, inutusan na ang National Bureau of Investigation at BFP na imbestigahan ang insidente at alamin kung aksidente lang o sadyang sinunog ang mga apektadong opisina at records ng BRS. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston Nakatutok, 24 oras. Matapos ipanawagan ng iba't ibang sektor at grupo, nagpasya ang Independent Commission for Infrastructure o ICI na buksan sa publiko ang investigasyon sa anomalya sa flood control projects. Dito na, no? At ako'y masaya sapagkat yung sama-sama po natin, majority kasi sa atin talaga, ay na naghahangad na maisa publiko ng ICI yung kanilang isinasagawang mga pagdinig sa flood control anomalies. Hanggang sa dumating pa nga yung punto na may tumira pa sa atin dito na alam naman natin na regular na manonood natin at pinagdudahan pa ako na pagkakakitaan ko daw. Kaya hangad ko na ma-livestream ito. But anyway, beyond the point na yan, ang mahalaga ngayon, napakinggan na po tayo ng Independent Commission for Infrastructures. Marami tayo No, hindi lang naman ako ang nagsasabi na sana isa publiko ito ng ICI. Ang dami pong nananawagan, mga kilalang personalidad kasama po natin sa panawagan na yan. At salamat sa ICI sapagkat ito po ay ngayon maisasakatuparan na. Starting next week, yung technical capability lamang ng ICI ang inaayos para po sa susunod na pagkakataon, ngayon nga pong darating na linggo, ay kanila na po itong isa sa publiko. Maganda po ito sapagkat mawawala po sa isipan ng tao dito ang mga sapantahan na merong pong tinatago ang ICI. Kasi nandun na tayo sa punto na maaaring malagay sa Court of Public Opinion ang mga tao o personalidad na involved dito. Pero mas bigyan dapat ng prioridad ng ating gobyerno yung paghahangad ng taong bayan na walang cover-up na mangyayari. Katulad po ng pagpunta dyan ni dating Speaker Martin Romualdez, hindi natin nakita yung pagdinig
Siyempre, ano ang iisipin ng mga kalaban sa politika ng kasalukuyang gobyerno kung lalabas sa investigasyon ng ICI na wala naman talagang kinalaman si Congressman Martin Romualdez. In fact, sa kasalukuyan, wala namang matibay na ebidensya laban sa kanya maliban po doon sa testimonya ni Orly Gutesa. Kung hindi na magpakita itong si Orly Gutesa, ibig sabihin, wala talagang ebidensya laban kay Congressman Martin Romualdez. E ang tanong, maniniwala ba ang taong bayan kung linisin ng ICI ang pangalan ni Congressman Romualdez? Diba? Parang ang hirap mangyari noon dahil iisipin nila, ay hindi, kaya lang naman yan nalinis ang pangalan at hindi nasasangkot. Dahil pinsan yan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Gusto ba natin na ganun po ang maging sitwasyon? Ako hindi po. Sapagkat dito sa isinasagawang investigasyon ng ating gobyerno sa kasalukuyan sa pangunguna, partikular nitong ICI, wala dapat ditong sacred cow. Regardless, kahit pinsan or even asawa ng ating Pangulo. Kasi dinadamay si First Lady Lisa ngayon dito no? Merong isang nagpapakilalang hindi siya kakamping, hindi siya DDS nor any group kung saan siya affiliated daw. Hindi raw siya affiliated, independent lang daw siya. At sinasangkot niya ngayon si First Lady. Siya po ay nagbigay ng letter of intent para imbestigahan si First Lady ng ICI. Pero yan po ay mariinang tinanggi ng Malacanang at sabi nga ni Attorney Claire, sa kanilang pagbasa doon sa sulat, walang ebidensya na nagpapakita na sangkot si First Lady Lisa Marcos. Kaya maliwanag na ito po'y paninira lamang sa personalidad ni First Lady and perhaps baka diversionary tactics para yung investigasyon malihis at mapokus sa better half ng ating Pangulo and eventually mag-lead sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan yung mga konsiderasyon na dapat tingnan natin kung bakit tayo bilang Pilipino dapat suportahan ang transparency or pagsasapubliko nito pong live streaming o ito pong pagdinig sa pamamagitan ng live streaming ng ICI. Tuloy po natin ang pakikinig po dito. Inanunsyo ngayon ng ICI na simula sa susunod na linggo, mapapanood na ito online sa pamamagitan ng live stream. Sa ngayon, lumalabas na marami pang contractors ang sangkot sa anomalya at nanganganib na matandalan ng lisensya. Nakatutok si Joseph Morong. Limang kontraktor na ang iniimbestigahan nila pero mas marami pa ang nanganganib matanggalan ng lisensang maging kontraktor. Ayon kay Trade Secretary Cristina Roque, dumating siya sa Independent Commission for Infrastructure o ICI para ipaliwanag kung paano na-accredit ang isang kontraktor para magkaproyekto sa gobyerno. Gayunman, di pa masabi kung ilan ang tatanggalan. Madami talaga sila. We can't really divulge also because we need to make sure na yung violation nila is correct. Kung makansela ang lisensya kahit mga pribadong proyekto ay hindi pwedeng makuha ng kontratista. Kabilang sa mga wala ng lisensya ang siyam na kumpanya ng mga diskaya. Masihigwitan pa ng... Mabuti naman. Pero sana hindi lang isang taon ng effectivity niyan kasi ilang beses nang natanggalan ng lisensya. Sinuspinde itong mga kumpanya ng diskaya spouses nakakabalik. Pero sa pagkakataong ito, sana hindi na makabalik pa yan. Higit sa lahat, sana ma-prevent. Baka gumamit lang ng dami yan, no? Yung dating pangalan ng kanilang kumpanya, mapalitan, tapos ipangalan sa iba, makakakuha na naman ng kontrata sa ating gobyerno. Hindi po yun maganda. Sana yan yung mga konsiderasyon, which I believe, nakikita na yan ng ating gobyerno sa kasalukuyan. Salamat, Debunk, sa inyong super sticker. Ang DTI ang pagkuha ng lisensya bukod sa umiiral ng utos na dumaan ito sa DTI na siya mismong sasala sa mga nag-a-apply para magkalisensya. Dati kasi ay Philippine Contractors Accreditation Board of PICAP lamang ang sumasala at nag-a-aproba nito. Iba-background check ang mga nag-a-apply ng lisensya. First, if they are part of this flood control, definitely, hindi na sila pwede. And then, we're also thinking that even the relatives cannot anymore be also given the license. Pero naghihintay din sila ng rekomendasyon ng ICI at Department of Public Works and Highways o DPWH dahil sa anomalya bago na ang mga executive directors ng PICAP at hindi na pwedeng maging board member ang sino man kung may construction company. Si Roque ang tanging panauhin ng ICI ngayong araw. Hindi pa rin bukas sa publiko ang mga pagdinig ng ICI pero ang Sandigan Bayan nalilitis sa mga kaso kaugnay ng mga proyekto kontra baha. Handang mag-livestream ng mga pagdinig kung papayagan ng Korte Suprema. Hiningan namin ng reaksyon dyan si ICI. Yon, sana payagan din niya ng Korte Suprema, no? Total, ito po kasi yung sitwasyon ngayon mga tol. This is very important sa lahat ng mga Pilipino. In fact, kasama na ngayon ang paglaban sa korupsyon sa prioridad ng mga Pilipino na dapat tutukan daw po ng ating gobyerno. Lately, sa mga survey na isinasagawa, wala sa top 5 ang paglaban sa korupsyon. Laging nangunguna syempre ang paglaban sa kagutuman. Pero sa huling survey na napanood ko sa balita, ikalawa na po ang paglaban sa korupsyon. Ganito kaseryoso at tutok ang taong bayan sa issue na ito. At
kung kaya namang gawin ng korte na ipakita sa harapan ng publiko ang pagdinig nito, sana magawa po at payagan ito ng Korte Suprema. Kaya kung nananawagan tayo noon sa ICI na i-live streaming at ngayon napagbigyan na po tayo, sisimulan nila next week, tayo naman ngayon ay nananawagan sa Korte Suprema. Total, meron naman pong pagsang-ayon na ang Sandigan Bayan na sana payagan na po ng Korte Suprema na ang pagdinig na gagawin po ng Sandigan Bayan ay true live streaming na. Makita po ng publiko ang lahat, ang ebidensya, ang mga diskarteng gagawin ng prosecution at syempre, ang pagtatanggol na gagawin naman po ng depensa. At hayaan po natin ang publiko ang sumuri. Para nang sa ganon, talagang hindi po magawa ng mga nasa likod nito yung pag-interfere, yung pag-impluensya sa maaaring maging desisyon ng korte. Hindi ko sinasabi na mai-impluensyahan ng ganon at may kasiguruhan ang desisyon ng korte. Pero hindi mawawala na sa nakalipas po na panahon, lagi pong meron pong mga elemento na umi-impluwensya sa maaaring maging desisyon ng korte. At sa pamamagitan po ng pagsasapubliko nito, yon talaga totally mawawala po yon. Kasi pagkakitang-kita na ang ebidensya ay lantad talaga na tumutukoy doon sa akusado tapos ipapawalang sala mo pa, baka magwala na po ang taong bayan yan. Katulad po nung nangyari sa pagdinig nito pong 3 na kinasuhan ng plunder, si dating Senador, ngayon Presidential Chief Legal Counsel Juan Ponce Enrile, si dating Senador Bong Revilla at si Senador Jinggoy Estrada. Kung nakita talaga natin ng publiko ang mga pagdinig dyan, nalaman natin kung ano ba talaga ang naging basehan ng korte. Kasi parang teknikalidad ang nangyari kung bakit na-acquit ito pong yung 3 binanggit po natin. Hindi na-establish yung proof beyond reasonable doubt. Ibig sabihin, nagkaroon po ng pag-alinlangan sa kanila pong pananagutan. Yon ang mga bagay-bagay na sana wag nang maulit pa sa mga mangyayaring pagdinig ng Sandigan Bayan. O tuloy po natin ang pakikinig po dito. CI Chairman Justice Andres Reyes Jr. Pero sa Senado, ang sabi ni Reyes, We will try our best to be able to full blast investigation of all this fraud. We will now go on live stream next week. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Patong-patong na reklamo ang inihain ng isang grupo laban sa mag-asawang Congressman Noel Rivera at Vice Mayor. Eto, maganda ring halimbawa ito. Kaya naman palang gawin na hindi na dumaan pa sa ICI. Direkta na kagad sa Ombudsman. Sana yung mga concerned parties po dito, yung mga meron talagang alam sa anomalya, gayahin niyo po ang katapangan ng mga personalidad dito na nagsampa ng kasong plunder sa mag-asawang kongresista at mayor. No, kung nagawa nila, kaya nyo rin gawin yon. Pero sa isang banda, ang nakakabahala din dito, baka may mga lumabas na bogus complaint, di ba? Alam nilang may kasalanan sila. O sige, gawin mo ganito. Meron maaaring kaso na dumating sa akin. O ikaw, Juan de la Cruz, utusan kita. Ito yung mga ebidensyang ibibigay ko sa'yo, sampahan mo ko ng kaso pero malabnaw yan. No? Ang layunin lang natin dyan, masampahan mo ako ng kaso, umakyat sa ombudsman, at dahil naunahan mo na sila, magkakaroon na kagad ng forum shopping. Hindi na pwedeng sampahan ka ng parehas na kaso. No? Hindi makakaligtas ngayon yung mandarambong. O sana yun yung mga bagay-bagay na maikonsidera naman dito. Pero dito sa ginawa ng grupo na ito, na anti-corruption advocates, kahanga-hanga po ito. Sana meron pang mga personalidad o grupo ng mga individual ang sumunod sa kanila. Evelyn Rivera ng Tarlac. Kaugnayan ang 6 milyong pisong halaga ng mga proyektong napunta umano sa kumpanyang iniuugnay sa kanila. Dawit din ang DPWH engineer sa unang distrito ng Tarlac. Nakatutok si Salima Refran. Dumanog sa Ombudsman ang grupong United Filipino Against Crime and Corruption ng UPA para ireklamo ng plunder si Tarlac 3rd District Representative Noel Rivera. Gayon din ang asawa niyang si Vice Mayor Evelyn Rivera ng Concepcion Tarlac at DPWH Tarlac 1st District Engineer Neil Farala para ito sa 600 million pesos na infrastructure projects na inaward ng DPWH sa Tarlac 3G Construction. Sa kalakip na General Information Sheet ng Tarlac 3G Construction mula sa SEC, nakalista si Congressman Rivera bilang presidente habang treasurer naman si Vice Mayor Rivera. Merong mga health center, may flood control, iba-iba po. Pero sa nakikita namin, ito ay di karapat-dapat bilang isang congressman. Hindi siya nag-divest, siya mismo ang makikita mong pumipirma sa mga kontrata ng DPWH. 13 kontrata sa iba't ibang distrito ng Tarlac ang napunta. Grabe talaga pangyayari ngayon, mga tol. Hindi na 2 digits lang ang pinag-uusapan. I mean, hindi na 7 or 8 digits lang. 9 digits na.
no? Daang milyones na talaga ang pinag-uusapan sa mga issue ng pandarambong. Sa mga nakalipas na panahon, kay Bong Revilla, nasa 100 million plus yata, ano? Ito, 600 million plus. Tapos dito sa mga senador na di umano'y sangkot, kay Joel Villanueva, di umano 600 million. Kay Jinggoy Estrada, may 300 million. Ang lupit, napakalaking halaga na po ng pondo ng bayan ang mga di umano'y ninanakaw. Kaya nga sa latest na impormasyon na ibinahagi ng Office of the Ombudsman, nasa 600 billion pesos yata ang dapat mabawi ng ating gobyerno sa nakalipas po na panahon na di umano'y ninakaw ng mga mandarambong. Saan hahantong ang tagpong ito? Hindi natin alam. Pero kung tayo-tayo po'y patuloy na magsasama-sama dito mga tol, hindi para sa bayan, no? Kung hindi para sa ating mga pamilya, para sa kinabukasan ng ating mga anak, ng mga susunod na henerasyon, tingin ko magtatagumpay tayo dito. Kailangan lang natin talaga tutukan ang mga impormasyon na ito, suportahan ang effort ng ating gobyerno, partikular ang Office of the Ombudsman sa pangunguna nito pong si Ombudsman Boying Remulla. At sa huli, nangangati na naman ang lalamunan ko, meron pong impormasyon na binahagi ito pong si Ombudsman Boying Remulla. Meron pong dating kongresista sa Quezon City ang sinasabi niyang magte-tell all daw. Itong dating kongresista daw na ito ay maraming nalalaman dahil siya mismo ay involved sa flood control anomalies. Ang tanong, sino kaya ang dating kongresista na ito, no? Na maaaring mag-tell all sa kasalukuyan? Ito po ang naging pahayag ni Ombudsman Boying Remulla. Ay, hindi ko pala dito nailagay. Anyways, sa top 1 archive ko pala, hanapin natin. Dami natin pwedeng pag-usapan mga tol, nangangati lang lalamunan ko, kaya pasensya na. Dito na natin tatapusin yung ating live streaming. Yung midnight appointments din sana sa Ombudsman, pwede rin natin pag-usapan. Nakatanggap din ako ng tawag. Kaninang umaga, very early in the morning, isang kaibigan ko, para siyang go-between sa isang congressman from Quezon City who wants to tell all. So, we'll wait. I will work on that. What yung push pa dun sa tell all lang sasabihin? Yung involvement niya sa lahat na nangyayari. Tsaka kung paano kalakaran, paano nangyayari lahat yan. Sabihin niya. Sir, magtuturo? Magtuturo din ba ng iba? Magtuturo. Ano to? Hindi na siya incumbent. Ano siya? Hindi na siya incumbent. Hindi ko alam kung anong district. I'm not familiar with the districts of Quezon City. Pag sinagot ni Ombudsman Boying Remulla kung anong distrito, di nalaman na. Anyway, good luck at sana gawin niyo po yan para sa kinabukasan ng ating pamilya, no? Kung sino ka mang kongresista ka, mabuhay ka na ngayon pa lang. Huwag ka nang bumakla, huwag ka nang umatras pa diyan, ha. Mag-tell all ka na kasi yan ang mga kinakailangan ngayon Yung mga whistleblower na talagang ang hangad ay katarungan para po sa ating mga kababayang Pilipino. O hanggang dito na lamang. Maraming salamat po sa inyong lahat mga tol at makati na naman ang aking lalamunan. Kailangan siguro talaga na matagal-tagal na pahinga pero di naman pwedeng hindi tayo mag-livestream araw-araw. O shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.